Hello guys, welcome back po sa ating channel. On this video, we're going to buy another 5,000 pesos worth of mutual funds. Dadagdag natin sa ating current holdings dahil binigyan tayo ng ating asawa, mabuting asawa ng 5,000. So ayan, makikita nyo, meron na naman tayong 5,000 pesos available cash. So instead na gastusin natin sa mga bagay na hindi mahalaga, so nilagay ko na lang po dito yung binigay sa akin na pera galing sa bonus ng misis ko. So yan, no, a quick review lang po tayo, no. Ito na po yung ating nakalagay sa Investa Funds. So yung portfolio value natin is around 90,643.68 pesos na po. 10,000 pesos na lang, no, or less than 10,000 pesos na lang, marireach na po natin yung 100,000 pesos. So, ayan, yung cash in natin ay 87,325 at ang ating all-time profit ay around 3,718.68. Yung cash dividends na natanggap natin is around 347 pesos, no? So, yan po yung ating yan po yung ating fund value, no? Yung all-time profit, 3,000 na yung medyo kinikita ng account natin. Wala pong daya yan, no? Hindi po natin dinadaya yan. At ito po ay hindi demo account, no? So, balik na tayo, no? So, magdadagdag tayo ng 5,000 doon sa ating portfolio. So, makapapansin nyo guys, sa mga bago pa lang dito sa ating YouTube channel, mostly po ang binibili nating mutual funds are dividend paying, no, monthly na nagbibigay ng dividend, except lang po kay Manulife Dragon Growth Equity Feeder Fund. So yan, ngayon ay dadagdagan ulit natin yung 5,000, hahatiin natin sa 5. So tigi 1,000 yung ALFM Global Multi-Asset Income Fund, yung ATRAM Global Multi-Asset Income Feeder Fund, tsaka yung Manulife, no, yung tatlo na growth and multi-asset tsaka yung REIT feeder fund. So dito natin ilalagay. So yan may nagtatanong nung nakaraan guys, uh, hindi daw ba nag-overlap? May mga overlapping kasi pare-parehas na feeder fund yung binibili natin. Actually guys, merong overlapping yan. Pero nga hindi naman porket medyo pare-parehas sila ay wala na silang pagkakaiba. So ang goal ko lang po dito is ma-diversify yung portfolio po natin, kaya po natin hinati, no, kasi pwede naman nating ibili, kunyari ito si Atrium Global at Multi-Asset Income Feeder Fund, pwedeng ito lang naman na yung bilhin natin, di ba, kasi mutual fund is hati-hati naman na yan sa mga corporation, di ba? Baga diversified na yung isang mutual fund, pero ang ginawa natin in order for us para maging safe, no? Kasi hindi natin malalaman, baka mamaya pumalya yung isang mutual fund na doon lang nakalagay yung pera natin. So, mahirap yung posisyon na gano'n. So, kahit na yung mga mutual fund ay diversified na, ang ginawa natin, diniversify pa natin ulit para um, para mas safe. Kumbaga, kahit may isang mutual fund na magkaroon ng problema, wag naman sana, no? Hindi naman siguro sana magkakaproblema yung mutual fund, ano? Or kasi merong mga nangyayaring gano'n, 'di ba? Yung mga masasamang balita, yung iba mga nai-scam. Pero wala namang scam dito, guys. Just making sure lang, naninigurado lang tayo. Kasi ito, niraran naman to ng mga respectable companies, no? Si ALFM, ito, guys, gaya nito, niraran siya ni BPI. Ito si Atram, niraran siya ni Atram, tsaka si Manulife, kilala nyo naman yan, di ba, si Manulife. So, hindi naman naglolo ko yung mga yan. Pero just for safekeeping, that's the reason why dinadiversify ko siya. So, yan, nagdadagdag lang po ako ngayon ng tigi 1,000. No, kahit maliit lang guys, 5,000 lang kada buwan, no, pwede na 'yon, no. Hindi na naman natin kailangan na mag-invest ng malaki. Ang dapat nating gawin is mag-invest tayo ng matagal, no, kasi yung time kontrolado mo 'yun eh. Kumbaga, yung amount, yung time, kahit maliit lang yung amount na nai-invest mo, no? Um, pero mahaba mo siya i-invest, almost every month ka naglalagay, hindi mo napapansin lumalaki siya. Kaya napansin nyo guys, etong ini-invest natin, 'di ba, nag-start lang tayo nung pagpasok ng December. So ngayon,
May na, halos umaabot na tayo ng 100,000 na hindi natin masyadong nararamdaman. Kasi nga paunti-unti tayong nagdadagdag, no? Kapag merong tayong ekstrang pera na pumasok, imbes na ibili natin ng hindi kaaya-ayang mga bagay or yung mga bagay na nagde-depreciate, no? Yung mga walang silbi na pwede naman nating itatapon na agad-agad, no? Pag binili natin, may mga bagay kasi na pag binili natin, wala namang mga silbi eh. Eto, pag binili natin, kumikita siya, no? Monthly dividends. So, pakita lang natin guys, no? Anong sinasabi nating monthly. So, pakita natin yung monthly dividends. So, ito yung transaction history, ano? So, pakita ko lang sa inyo, no? Ayan, may pumapasok na cash, no? Saan na yun? Ito, dividends, no? Dividends, ayan, dividends. Ito, dividends nung April, ayan, may pumasok na dividend, 25 pesos, 49 pesos. Etong May, ano na ba yung pumasok na dividends ngayong May? Wala pa eh, nung April pa lang yung naka-record. So, mga bandang May 22, ayan, papasok na uli yung mga dividends na iniintay natin. So, dito, pag naglagay ka ng pera, sigurado kang may papasok na dividends every month, no? Hindi naman siya ganun kalaki kasi nga medyo maliit pa yung pera natin, no? Pero makikita nyo guys, yung dividends na pumapasok, pansinin nyo, like ito 25 April 22, 25, 49, 48, no? Yan yung mga dividends na pumasok, 52, 39 nung April. Yan yung mga pumasok na dividends. Next month, medyo malalaki na yan kasi halos nakapaglagay tayo ng additional 30,000 this May. So medyo mararamdaman na natin no, yung pagkakaiba. No? Unti-unti nating nararamdaman yung pagkakaiba at saka kumbaga itong mga dividends na to, yan. No? Kasi nag-start tayo ng nag-start tayo ng um, 6 months ago or 5 months ago, di ba, December. Ito unti-unti na tong lumalaki. At nung nag-start tayo, kahit maliit pa lang, palima-limang piso, darating na sa point na kapag naka 6 months, naka 8 months, naka 12 months na tayo nakapaghulog, mararamdaman nyo na iba na yung bigay ng dividends. Kumbaga nagko-compound na siya. No? Nagko-compound na siya. So yun yung importante na kailangan nating intayin. We just need to be very, very patient, no? While waiting for that time na kahit 5,000, 10,000 lang yung nilalagay natin. Kapag nagdumami na nandun, kasi naiiba na yung amount pag nagbibigay sila ng dividend, di ba? Kahit same pa lang yung amount na nilalagay natin ngayon, 5,000, next month 5,000, iba na yung amount, 90, 95,000, 100,000 na yun. Hindi na tayo nagsimula dun sa 5,000. Kaya medyo yung bigay ng dividends, nagiging 150, 200, 300 a month hanggang umabot na 1,000 kada buwan, di ba? Yun yung target natin, no? Na medyo maramdaman na natin kada buwan na na kung nagdadagdag tayo ng 5,000 kada buwan, yung dividend na papasok sa atin, 5,000 na rin kada buwan, magpapantay sila. Diba? Yun yung iniintay natin. Pero matagal pa tayo doon, guys. Patience lang. Patience is a virtue, no? So, yun lang po. Ayan, naibili ko na. Nakita nyo yung cash, 0 pesos na siya. So, technically, naibili na natin. Pero 2 to 3 banking days pa yan papasok sa Investa Funds natin. So, yun lang guys, no? And I hope sana sa mga tao, huwag kalimutan mag-ipon kasi the best mag-ipon kapag hindi mo kailangan yung pera. So, yun lang. Yun lang. Don't forget to like this video and subscribe to my channel and see you in my next video po.